guys, Ate Red here at may bagong loan app. Di ko alam kung bago nga siya or bagong palit ng pangalan ha. Pero meron ng 202 yung nagbigay sa kanya ng stars at the time of filming this video. Siyempre, pag nakita yung loan app na to, baka mapaklik kayo kasi sabi niya nagpapahiram daw siya ng up to 80,000 pesos. At the loan amount is sufficient to meet your diverse needs. Naks, grabe. Huwag niyo munang i-download. Pangalan ng loan app ay si Pera Loan PH, Peso Cash Loan. Loan app. Tala loan. Huh? Lahat ng keywords ginamit. So, kung nakita yung loan app na to, wag muna kayo kaagad maniwala sa sinasabi niyang 80,000 pesos. No complex collateral. Fast loan disbursement, yung mga sinasabi. Mabuti pa, panoorin niyo na lang muna yung video na to para alam niyo kung anong meron. So, keep watching. Hello everyone, welcome back to my channel. It's the original Utang Queen. So this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Sinubukan ko yung loan app na to para meron kayong heads up at makapag-decide kayo kung okay siya o hindi, guys. So kung bago pa kayo dito sa channel, I invite you to subscribe, hit that like button, and that bell notification button para lagi kayong updated sa mga bago kong videos because mas gusto ko talagang pag-usapan yung mga loan apps na okay. Pero yung ibang loan apps, kailangan din nating talakayin, guys. Kasi baka malay mo, sakit to sa ulo. Kaya huwag nyo munang i-download si Pera Loan PH. Yung lahat ng keywords, kinuha na ha. And this is the reason you should not search for Tala loan app sa iOS. Dahil si Tala, yung legit na si Tala, wala po sa iOS. Because if you search for Tala sa iOS, sa App Store, I mean, you might end up with a loan app like this. Pera Loan PH. Sabi nyo, you can get to know the approval results within 3 minutes, okay? Pero okay ba? So, 4.9 daw yung stars niya out of 202 ratings. May nagsabi pa dito, will change if not approved. Which means, humihingi na siya ng review kahit hindi mo pa alam kung approve ka o hindi. Huwag kayo maniwala dyan sa sinasabi niyang 121 days daw. And then, yung credit limit na 80,000 pesos. Of course, expect tayo sa mababang credit limit. Pero, okay naman sana yung terms, ano? Oh, by the way, yung mga IDs na tinatanggap nyo is PRC, driving license, SSS, passport, postal ID, UMID, TIN, voter ID, national ID, pag-ibig. Pero, ito yung tanong, willing ba kayo magbigay ng ID nyo? Gusto nyo pa rin ba ibigay yung ID nyo pag nakita nyo yung offer niya? Bakit? Ano ba yung offer? Kasi po mga Mars, tsaka mga Pars, yung offer niya is 4,000 pesos. Yung nakakagulat dito is yung service fee niya na 1,600. Which means, yung matatanggap mo na lang is 2,400 kasi advance yung ikakaltas yung service fee. Para sa akin, hindi yun makatarungan ha. Para saan ba yung service fee na pagkamahal-mahal? Okay lang naman sana kung 15% sana yung interest. Basta wag lang yung ang laking binabawas. Kung babayaran mo nga is 4,000, okay, fine. Pero yung matatanggap mo 2,400. So, may second repayment pa daw. Pero ano lang yan, bola-bola lang yan. Para lang masabing long term. Pero sa 7 days pa lang, bayad na yung 4,000 mo. Hindi mo pa alam kung matatanggap mo yung 2004 na to, hihingi na siya ng rating. Kaya ang dami pong nagbibigay sa kanya ng 5 stars, yung mga hopefuls, na akala nila ma-approve din sila. At marami ding galit. So, napaklik ako ng confirm, guys, buti na lang at na-reject ako. Kasi, otherwise, magbabayad ako ng 4,000 sa isang loan na yung natanggap ko is 2,400 lang. Hindi yan pwede, no? So, lumalabas din na may iba siyang product list, ha? Meron siyang send cash. Mabilis mo ang malamang reject ka dito. O, tsaka bonga. Now that kilala nyo na siya, na ito pala yung ikakaltas niyang service fee, tutuloy pa ba kayo? O, ayan. Because take note, guys, ha, na kahit na meron siyang option na pwede kayong magpa-delete, malay natin, di ba, kung paano nila hinahandle yung ating personal information. Hindi ko kayo mapipigilan kung gusto talagang magpatuloy dito, pero please lang po, konting ingat. Yung mga IDs na tinatanggap niya are the following. O, ayan, uulitin ko, driving license, PRC, SSS, passport, postal ID, UMID, TIN, voter ID, and national ID, tsaka pag-ibig. Pero again, think twice, think thrice bago nyo ibigay yung mga IDs na to. Kung gusto nyo pa rin magpatuloy, sige, magbibigay po kayo ng phone number, mga ganun. Bibigyan mo siya ng permission sa mga kung ano-anong nasa cellphone mo. Tapos i-click mo yung apply. Pero huwag ka nang umasa na 121 days ka o kaya mataas na amount. Pero malay natin, baka more or less than 4,000 yung ma-offer sa'yo. But the point is, meron po siyang kaltas. So, hingi po siya ng permission na ma-access yung location mo. So, dun siya magsisimula sa pagkuha ng picture ng ID mo. So, pipili ka dun sa mga IDs na tinatanggap
up niya, sundin mo lang yung instructions. Pwede mong kunin sa album mo, pwede mo ring picturean on the spot. Pagkatapos mo yung picturean, nakaka-capture na po yung pangalan tsaka yung ID number. And ilalagay mo na lang yung birth date mo, i-confirm mo. Pagkatapos magsi-selfie ka na, susundin mo lang yung instructions. Yung mga basic, ayan, basiak. O typo. Para sa akin, pag may typo, red flag na yan. Bibigay mo daw yung basic information mo, o education, marital state, number of credit cards, email, gender. Magbibigay ka ba ng ID mo sa isang loan app, hindi nga marunong mag-spell ng tama. Mga work info mo, employment details, please confirm your income, mga ganon. Sure ka bang bibigyan mo ng information yung loan app na to? Next ka dyan. Hingi din siya ng company phone number. Kahit na sinabi mong unemployed ka, hingi siya ng company phone number, working experience, company address. Ano isusulat mo dyan kung housewife or unemployed, diba? Pero dapat mo yung i-fill out para makapag-proceed. Gusto niya may access siya sa lahat ng contacts mo. Kahit na yung hinihingi niyang contacts ay 3 lang. So, isi-share mo yung contacts mo. Papayag ba kayo nun? Tapos, hingi po siya ng payout details. Pwedeng e-wallet, pwede bank. Alam niyo na kung nung stand ko dyan na mas prefer kong ibigay yung e-wallet, basta wag lang yung bank. Pagkatapos mo yung magbigay, ayan, lumabas po yung offer niya. So, wag kayong maniwala ng 180 days kasi 7 days lang po to. Kahit na mayroon siyang offer, guys, wag kayong mag-expect na approve na yan. Kasi, buti nga, hindi na ako na-approve eh. Ayaw magbayad ng 4,000 kung yung natanggap ko is 2,400 lang. So guys, again, sa App Store, huwag niyong i-search si Tala because you're going to end up with a loan app like this. Ginamit niya yung lahat ng keywords eh. Ginamit niya yung Tala loan app para mahanap niyo siya. Pero hindi niya deserve yung personal information niyo. Pero opinion ko lang yan ha. Para sa akin, ayoko sa mga ganitong mga klaseng loan apps. Pero hindi ko naman kayo mapipigilan kung gusto niyo umutang dito. Pero yung importante, meron kayong heads up. Decision nyo yan eh. So please, pag-isipan na mabuti bago kayo mag-download ng loan app na to. And kung hindi nyo bet, si Peraloan, si Peraloan PH, meron naman tayong mga mas magagandang options. Tulad ng mga loan apps na nasa playlist na to. So, I suggest you check them out kasi baka andun yung loan app na swak sa needs nyo. Yung ibang loan apps, hindi man ako na-approve pero so far okay naman sila eh. So, try nyo sila guys and I hope na mas magustuhan nyo yung mga andon. I hope makakahanap kayo ng loan app na ma-approve kayo kasi yung mga loan apps na andon is far better than Peraloan PH. Before I let you go, I just want to remind you to please subscribe to my channel if you haven't already because we talk about loan apps here and I give you the ins and outs of these loan apps because utang is a responsibility and dapat tong pinag-iisipan. So that's it. That's all for today's video. I will see you on my next vlog. Bye!